karoon ng maraming pari. No? So, mayroon sa Kalimango, mayroon sa Halsi, no? Mayroon sa Kagait, dito banda, at mayroon sa lumang parokya natin ng La Immaculada Concepcion. At ito po'y magtutulungan para po sa paglilingkod sa buong kulyon, lalong-lalo na para sa mga katutubo. Okay? So sila naman, kasi sila Father ay bago pa lang dumating, so nag-uusap pa kasama ating mga Jesuita, kasama ating mga SPC, no? Yan, nag-uusap pa sila paano magtutulungan sa iba-ibang larangan, no? Ng paglilingkod sa inyo. Specifically, ang ating pong mga Franciscano ay maglilingkod sa lahat ng katutubo sa buong kulyon. Yun ang focus po nila. Pati yung mga, kasi yung kanilang sakop ngayon ay halos ang mga katutubong pamayan natin na malapit. No? Mapansin niyo, ang mga Jesuita naman ay naglilingkod saan sa pamagitan ng edukasyon, scholarship program. At ang ating mga anak ay merong, maasahang nanay, si Ma'am Kat. Palapakan natin, no? At sa pamamagitan ng mga Jesuita, naging kasama natin si Atty. Isa. Amen ba? At napansin ko, simula naging kasama natin, mas lalo na kayong tumapang sa inyong mga karapatan, na? Naalala ko yung ating tagumpay sa Manila, no? Dala namin ang mga leaders, kasamang 16 regions ng mga magasaka at katutubo. Kausap namin ang mga secretary, ang mga direktor sa Manila, ng NCIP, ng DA, ng DNR, kasama namin. Nakakausap namin. At talagang nakikinig at pinagbibigyan kung ano ang karapatan at itinutulak na pagsulong ng mga maghasaka at katutubo. Kaya sabi nila tayo, Jay, pag-uwi, pangamon nga niya mga direktor para si Kratis doon, sandala ng digi, aldagan-dagan kami, tumapang, no? Kasi sila, kausap nila ang mga direktor doon, mga taas sa gobyerno, at nakikinig sila sa atin. Kaya sa baba, dapat silang makinig sa atin. Kaya si Ma'am si bumaba, galing central office, para makinig sa atin. No? Kaya nag-uusap na kami kagabi, Ma'am Nancy, papaano ni Father Rodel, ang mga issue ng mga PWD, nakatubo, na seniors at 4Ps, ay hindi lang may iwan sa munisipyo. Pag may mga kopya ng mga dokumento, forward sa province, forward sa region, forward kay Ma'am, para galing sa taas, may magtitingin kung anong problema. Yung legal sa taas, titingnan, no? Kung anong problema. Kaya siguro, tingin ko bahagi ng gawain ng mga kaibigan natin, no? At Richie, no, yung mga asawa ng ating mga organizers, kung may mga major organized, baka social work, yung mga magtulong-tulong sa mga 4P, sa mga PWD, baka pwedeng mag-connect tayo, na? Mag-connect kayo ng ating mga wife, ng ating mga leaders po natin, katulong po natin. Ayan, no? So, maraming gagawin at may pag-asa tayo. Basta sama-sama tayo, no? At si Bishop Tex, palapakan po natin, no? Akala niyo siya ay doctor of education lang, no? Siya po ay professor ng UP, kaya siya po ay expert sa mga pinag-uusapan natin. Siya po ang mentor ko sa organizing ng hindi pa ko pari. Nagkasama kami sa Kuyo at nag-organize ng Magasa Agutaya Kuyo Development Foundation. At ang kanyang estudyanteng magaling sa UP, pinapadala at ginulo namin ng Kuyo noon. At lumawang kaisipan. Kaya yung Kuyo po ngayon, dahil sa aming pagtutulungan nung mga panahong yon, ay sentro ng UPCAT, UP
college admission test. Yung mga bata makakapag sa UP kasi ang mga taga-UP pumupunta mismo ng Kuyo, hindi ng Puerto ng Iloilo. Doon mismo, data exams. Kaya ang daming mga nag-aaral sa Universidad ng Pilipinas dahil sa mga napagsimula namin noon. No? So, siya po yung mentor ko sa organizing ng mga farmers at mga fishers. No? Kaya nung nagpare ako, iba ang pananaw ko. Dapat ay naglilingkod, nag-organisa para sa mga may hirap, may liit, at mga kautubo. Na? At siya rin po ay obispo ng Assyrian Catholic Church. No? Kung tayo ay nasa West, kung tayo under kay Pope Francis, na ang pinagmulan ay St. Peter and St. Paul, siya naman ay ang kanilang tradisyon sa East ay galing kay St. Thomas the Apostle. Sa ganun din sa kanila. East and West. Kaya sila ay Assyrian Catholic Church. At siya po yung obispo doon po sa Assyrian Catholic Church. Huh? So, ang ating speaker, hindi lang doktor, no? Ng edukasyon, no? Kundi doktor ng simbahan, Didi. Doktor Laway daw. Kaya alam niyo, mataling haga ang kanagpanan kasi serbi obispo sa Assyrian Catholic Church. No? At marami po kaming mga si Manong Tex ay maraming contacts kasama siyang network na pwedeng itap para sa pagsulong ng atin pong mga pangarap. No? Yung mga Franciscano, sila po international congregation. Ang contact nila, katulad ng Isweta, ay pang buong mundo din. Napakalawak po. No? So, yun po, no? Yung ating mga kasama. Kaya may pag-asa tayo. May pag-asa. Pero kung kayo'y nanghihil ng loob, nagkakawatak-watak, kami mawala ng pag-asa sa inyo. Amen ba? Pero kung buo kayo, marami tayong marating. Nagatagal lang ang ilang laban natin, pero basta tayo tuloy-tuloy kasamang ating Panginoon, ang ating pagdarasal, maabot natin ang ating mga pangarap. Ha? Mga kasama ninyo natin, mga kampi natin, kasama sa paglalakbay, pangarap, ay napakarami. No? At ang koneksyon ay napakalawak po. Kaya asahan niyo na kami nandito kasamang bikaryato ang ating mahal na obispo. Si Father Jason kahapon, siya po ang in charge ng IP ministry ng paglilingkod sa mga kautubo. Ang totoo niyan, nagsimula pa na ang bikaryato. At sa paglilingkod na ito, nauuna po ang kulyon sa IP ministry, lalong-lalo sa pangalaga ng ating mga paring Franciscano. No? Palapakan po natin. Ibig sabihin, may mga komunidad tayo sa iba-ibang pamayanan na sa buong Palawan, pero ang mas organisadong pagkilos ay kayo ang nangunguna. Okay? Ang paglaban sa mga karapatan, kayo ang nangunguna. Okay? Ayan po. So, marami pa tayong sama-samang paglalakbay. No? Muli ting palapakan ang ating mga leaders natin, Kuya Andy, no? Kuya Jan, ang kanilang mga gandang mga asawa, palapakan natin, no? Si Brad Boy, no? So, tuloy-tuloy lang po tayo, ha? At marami pa tayong gagawin at pangarapin at mangyayari ang mga pangarap na ito sa atin. Tuwang-tuwa ako na makabalik muli, nakasama kayo. Sana pagbalik ko ulit dito, kaya uwi pa rin ang third ko kasi tahanan ko na to eh. Kaya nagalit ako nang hindi ako pinapasok kasi taga dito na ako eh. Oo, di ba? At ipagdasal yung ating kasong na file. Kasi ang kasong ito ay hindi lang laban ko. Laban niyo ito. Ibig sabihin, walang sinong makapangyarihan
na hindi pwedeng tablan ng batas ng katotohan katarungan. Pag nagkamali ka ng abuso ka, dapat kang parusahan ng batas. Okay? At yung laban ng ating mga kabataan na nabugbog noon na mag-asawa. Tuloy-tuloy po ang kaso noon. Naghihiring na po sa koron. Lahat ng to ng buong kulyan. Upang ipakita na walang mas mataas sa batas. Kahit makapangyarihan ka, kahit mayaman ka, pag batas at karapatan ng isang taong nilabag mo, mananagot ka sa batas at makukulong ka. Ha? Sakali pag manalo tayo, ang mga nasa pwesto ngayon na nakasuhan ay hindi na makatakbo sa politika panghabang buhay. Ang tawag po sa English, perpetual disqualification. Hindi na makatakbo kahit kailan sa eleksyon sa pamilitika na. Kasi pagdasal niya, ha? Pagdasal niya yung ating mga isinampang kaso. No? Magkasta rin po mga kaso. Kasi biyahe pabalik-balik, witnesses, no? Pero pagkutulungan natin. Kasi laban to ng bayan. Laban to ng mga kautubo. Okay? So, ayan po. At alam ko, marami na sa inyo nagsakripisyo. No? Ang iba sa inyo, wala nang tulong galing sa gobyerno. Kasi nagsasalita kayo. Ang iba sa inyo, pinuntahan ng pulis sa Carabao. No? Sa kanila, basta sa karapatan at katotohanan, huwag matakot. Kakampi natin ng Diyos. Hindi ka maano sapagkat kakampi natin ng Diyos. Okay? So, yun po. Manong text yung sabihin ka? Walang connection ito doon. Siyempre, una sa lahat, kahit ako'y sinilang sa Palawan, taga-Kuyong. At alam ko mga guro yung aming mga pinanggalingan. Nagsunod din lang kami na maging guro. Sabi nila, Kuya, ang aking tiyahin ay guro din nila sa Hansi. Si Ma'am Erlinda Gabo Hastiba. At may isang pinsan ako na nariyan. Saan ba yun? Si Jesus sa Clip. Oo. Sa Carabao. Ang kanyang tatay ay kapatid ng aking nanay. Mga nagsikap. Mga katutubong ko yun nun din kami. Na amat-amat lamang. Kung saan na niya. Loy-loy, lagway. So, loy-loy, lagway. So, lagway. Kalabasan nga niya. Amat-amat. Ang gulay nga niya, amat-amat. Pareho ang ating kuko. Nakikita nyo kung ang kuko nyo ba, nakikita ninyo paano humaba? Nakikita nyo? Hindi. Pero humahaba, tama. Ganyan ang pag-ibig ng Diyos. Di natin alam. Tumutubo sa atin, naririyan. Hindi mo nakikita madalas. No? Pero pasalamatan nyo naman ang kuko ninyo. Hindi kayo makapagbuhat ng mabigat pag wala kayong kuko. Subukan nyo. Wala kayong pandukot up and down. Ito sa akin, buhay ito dahil alam ko bahagya sa universidad na kabakasyon ako isang buong taon. Sabi ko kay Padre Dick, ang future bishop. Malay natin, di ba? Ano bang pinanggalingan ni Bishop Broderick Pabilio mula sa Don Bosco? Lumikas siya papunta sa Macarasca at nagtrabaho doon kasama ng mga simpleng tao. Nasaan na siya ngayon? Siyang itinanghal na obispo dito sa Northern Palawan sa Vicariate. Simple lang, yung mga hindi mo lang
Ang pag-obispo hindi pinapangarap, binibigay sa iyo ng labag sa kalooban mo. Oo. Labag sa kalooban mo. Kasi alam mo, may tatali yung liig mo diyan. Kailangan mo balang araw, darating din ang panahon, di pa ka na nakapako. Mabuti nga siya dinalabalan. Oo. Ito yung may pag-asa, ang katutubo. Huwag niyong isipin na katutubo lamang tayo. Pag walang katutubo, walang mundo. Dahil ang katutubo ang nagpasimula at nagbungkal at nagpayaman at ang tao ng kalupaan kahit saang banda. Ang mga kaibigan ko sa Guatemala, sa Mexico, sa US, puro mga katutubong Indians yan, di ba? Mga Indiano lang tayo dahil akala ni Marco Polo nakarating siya doon sa India. Pero mali. Pagtansya, nakarating siya sa Mexico kaya tinawag silang mga Indians, di ba? Pero ang bumuhay sa lupa, ang mga katutubo. Kaya nga tubo. Bago ka maging sikat, tubo ka muna. No? Tumubo. Sabi nila, pag nagsaing ka, konti lang bigas, pero tumutubo sa dumarami. Pag sobra tayong dami at konti lang bigas, ilugawin natin. Diba? Indong mga bagyaw nga kanan, ito'y pilak. Ugasan duman. Tapos buwato indong linugaw. Ulugan niya ng daw ng kamuti. Siguro, ang itong isdang tangang haraulo, ulugan ni Dora Maiti. Sige lamang pa, no? Balik sa dati. Pwede. Style Franciscanong buhay. Challenge. Ano ka maligo ng isang tabo? Walang tubig dito di ba? Kaya ng mga Franciscano yan, Brother Al. So, mga pari sa kuyo, sa Tagawayan, sa kabaso, pang toothbrush, pang siang, pang hilamos, magtatapos ang baso sa bumbunan mo. Doon mo ibubuhos lahat. Kasi pag naulanan ka halimbawa ng sobrang daming ulan, tapos pag di ka maligo, magkakasakit ka, hindi mo kailangang maligo. Maglagay ka ng tubig sa palad mo, ilagay mo sa bumbunan mo. Tip lang yan sa health, Lagay mo sa bumbunan mo, dahil ang bumbunan ng pinakamanipis, yung lamig na binuhos ng ulan, nakukuha ng lamig na inilagay mo sa iyong bumbunan. Gets? So, hindi nyo kailangan mercury dito. Kailangan nyo lang dahon-dahon, avocado, banaba. Dami dito. Kasoy, masakit ngipin nyo. Maglaga kayo ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 na dahon ng kasoy. Pakulok. Sumaga, di ba? Ang sakit. Yung inukulo ninyo, yan yung momog. Yun ang kailangan baktidol. Tanggal, sakit ngipin. Hanggang ngipin tanggal, wala na sakit. Diba? Nasugatan kayo ng malaking sugat. Yung puno ng kasoy, kiskisin niyo yung panglabas na balat. Tapos kiskisin yung sa loob. Makabuo kayo ng isang ganit. Tapal ninyo doon sa sa inyong sugat. Bukas sarado na yung balat ninyo. Wala nang sugat. Kasoy. Pero kung duguan ng inyong puso, wala akong gamot doon. Hugot. Father Andy, salamat sa pagdala sa akin dito. Alam ko ikaw yung gunner dito. Tawagin niyo lang kami sa pamagitan ni Father Dick, Father Aldo, Father Rodel.
Darating kami, hindi nyo lang alam kung kailan. Pero kayo rin ang magsasabi na ang trip ay ganito. Kahit sa Baruto lamang, kahit sa Balaka lamang, tabid kami. Ayos naman. No? Siyempre, salamat kay Ma'am Nancy. Alam niyo si Ma'am Nancy, nag-aaral pa siya. Kasi ngayon, meron silang aral. Hanggang Disyembre yan, meron silang, anong tawag niyo sa aral niyo ngayon? Child protection. Yung child protection na pinasimulan ng UNICEF. Nag-aaral pa siya, pero siya ay Division Chief noong Institutional Bureau, yung SWIDP. In charge sila doon sa Social Welfare and Development Academy. Kasi ang Pilipinas ay maglulunsad ng tinatawag nilang Mandanas and Garcia ruling. Pag Mandanas and Garcia ruling, lahat ng mga national programs, ikakaskade yan, ibababa nila sa local. Pagbaba nila sa local, pati budget sa local. Kung hindi handa ang mga tao na singilin ng kanyang gobyerno doon sa usapin na tayo ay mga rights claimants. Rights claimants. Ang gobyerno ay duty bearer. Walang karapatan ang duty bearer na magdikta. Ang karapatan niya ay magpatupad ng kanilang pinag-usapan kung bakit malaki ang budget para ibaba doon sa mga nangangailangan. Tama, ma'am, no? At pagbaba sa mga nangangailangan, pag hindi nakakarating sa pangangailangan, kung hindi nakarating sa bulsa ng mga nagbababa, ang mga bulsa na yon ay kukulong. Ha? So, karapatan natin tumindig para i-claim yung karapatan na yon na pinag-usapan para sa atin. Kaya may NCIP para tiyakin na pinapatupad ang lahat ng karapatan para sa mga tao. Kung ang NCIP ay hindi kumikilala sa mga IP, tanggalin natin yung mga naroroon sa ibabaw. Wala silang karapatan para dyan. Una sa lahat, dapat kilalanin. Ikalawa, dapat unawain. Ikatlo, dapat tanggapin. Ikaapat, ipatupad ang kung anumang dapat ipatupad dyan. Kung hindi kayo titindig, ang tawag doon sa atin, sabi ni Father Dick, ipaglaban. Sweet lang yung paglalaban. Sweet lang. Huwag ka masyadong magalit. Kasi baka ikaw naman yung ma-heart attack. So, ikaw din, maraming maintenance. Tumawa ka lang habang sinasabi mo, hindi ba ang pangit ng mukha mo? Tama naman. No? Di ba yung ating mga namumuno dito? Hindi nila dinala yung ating sako-sakong bigas dito. Pinadala nila sa kanilang bodega. Ay, ang saya. Pero hindi nila alam. Sa tawa natin, nasasaktan sila. No? Sige. So, pasalamat sa inyo pong lahat na nagtiyaga sa ulam na baboy. Masarap. Salamat sa anibersaryo. Nakarating kami ulit dito. Ulit kasi alam namin pa ulit-ulit. Salamat sa mga organisador na naging ganap ito. Father Dick, salamat sa pag-imbita. Father Rodel, Brother Al, salamat sa natitiyak namin ang tagumpay ng laban ng Tagbanwa dahil kayo ang naririyan. Ngingiti-ngiti lang yan pero ang daming reserban yan. May music na siya, masaya. Tapos, pero sagana doon sagana sa pag-uunawa at simpleng buhay. Ang tawag namin diyan ay simpleng buhay. Simpleng pakikiba. Puspusang pakikibaka. Simpleng pakikipaglaban at puspusang pakikibaka. Amen? Salamat po. Total, medyo meron pa naman, after this, meron pa tayong planning, meron pa tayo, pero pakinggan natin ng ilang mga si Father Rodel, sila Kuya Andy, na magsalita, si Brad Al, at yung ating chairman, Father Rodel.